Ang takip silim ay dahan-dahang lumalaganap sa Kalye Sampaguita, lungsod ng Tala. Sumasayaw ang mga ilaw mula sa mga poste at bawat tindahan, lumilikha ng kakaibang liwanag na salungat sa papalubog na dilim. Sa likuran, matayog na nakatayo ang munisipyo ng Tala, isang modernong estruktura na may kulay puti at abuhin, parang isang tahimik na saksi sa mga pangyayaring magaganap. Nagulantang ang payapa, ngunit abalang, hapon nang biglang sumingit ang matinis na huni ng sirena ng pulis. Isang tunog na bumiyak sa karaniwang ingay ng mga naglalakad at nagtitinda, naghatid ng kakaibang kaba sa ere. Agad na nagsimulang magkumpulan ng mga tao. Mula sa kani-kanilang mga pwesto, inihinto ng mga tindero ang kanilang gawain. Ang mga naglalakad ay huminto at lumingon, at ang mga bata, na kanina'y abala sa paglalaro, ay napahinto at nagtanong sa kanilang mga magulang. Tila ba may invisible na magnet na humihila sa kanilang atensyon patungo sa iisang direksyon. Ang mga bulungan ay nagsimulang magparoot parito. Ano yan? May nangyari ba? Sino kaya? At doon, sa gitna ng nagkukumpulan na karamihan, sumulpot ang pinakasentro ng kaguluhan. Dalawang pulis, sina Pulis Garcia at Pulis Reyes, na may suot na uniforme. Ang matigas na pinipigil ang isang babaeng halos kasing tanda na ng dilim na unti-unting lumalaganap. Siya si Aling Gloria, na sa tantiya ay nasa mga 60 taon. Ngunit ang Aling Gloria na nakikita ngayon ay malayo sa dating imahe ng isang respetado at makapangyarihang ginang. Ang suot niyang pulang bestida ay lumana, punit-punit at parang dumanas ng matinding sakuna. Ang kanyang buhok ay gusot na gusot, kalat at tila hindi na suklay sa loob ng ilang araw na nagpapatingkad sa kanyang ligaw na anyo. Si Aling Gloria ay nagpupumiglas ng buong lakas. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tila nilalamon ng matinding puot at pagkabigla. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit, sa pagtataka, at sa matinding pagkataranta. Ang kanyang mga mata ay nandidilat, halos lumabas sa kani-kanilang orbita, puno ng kabaliwan at isang uri ng desperasyon na hindi maipaliwanag. "Bitawan niyo ako, wala kayong karapatan." Sigaw niya, ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi na makilala. "Sino kayo para gawin ito sa akin? Hindi niyo alam kung sino ako." Ang kanyang mga kamay ay lumilipad sa ere, sinusubukang manghawakan sa kung ano man ang mahawakan, parang isang nalulunod na pilit lumalaban sa alon. Ang kanyang buong katawan ay yumayanig, hindi sa lamig ng gabi, kundi sa apoy ng kanyang galit at kahihiyan. Ilang hakbang lang ang layo, sa labas ng bilog ng mga usyosero, nakatayo si Amihan. Sa edad na 20 hanggang 22, siya ay nakatayo ng tuwid, matikas, at may kakaibang dignidad. Suot niya ang isang bestidang kulay turkesa na parang hiyas na kumikinang sa nag-aalab na gabi. Ang kanyang mga mata hindi nagpapakita ng anumang puot o paghihiganti, kundi isang kalmado at may pag-unawang tingin. Hindi niya iniiwasan ang matinding tanawin ng pagbagsak ni Aling Gloria. Sa halip, direkta niya itong tinutunghayan, parang pinoproseso ang bawat detalye. Sa loob ng katahimikan ng kanyang pagtitig, isang patak ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan o ng puot na matagal nang kinimkim. Ito ay luha ng paglaya, ng tahimik, ngunit matagumpay, na panalo na matagal nang pinangarap. Ito ay luha ng pag-asa. Pag-asa para sa isang bagong simula, para sa isang kinabukasan na walang tanikala. Ito ay isang pagkilala sa isang mahabang laban na sa wakas ay natapos, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi ng katarungan at ng muling pagbangon ng pag-asa. Sa likuran niya, bahagyang nakatago sa lilim, nakatayo si Nanay Celia. Sa edad na 70 taon, ang kanyang anyo ay pinatingkad ng suot niyang bestidang kulay dilaw pastel na nagbibigay ng kaunting init sa eksena. Ang kanyang mukha ay salamin ng 1,000 kwento, at ngayon,
Ito ay pinaghalong kalungkutan at malalim na pagluwag ng kalooban. Nakatingin din siya kay Aling Gloria, ngunit ang kanyang mga mata ay mas komplikado. May habag sa kapalaran ng babaeng nasa kapahamakan, isang pag-unawa sa bigat ng kanyang pagbagsak, ngunit mayroon ding matinding takot. Takot sa mga alaala ng nakaraan, sa lahat ng kasamaan na nagawa ni Aling Gloria, at sa mga aral na hindi dapat makalimutan. Ang kanyang titig ay tila isang tulay sa pagitan ng kahapon at ngayon, isang paalala ng mga kasawiang dumanas at ang pag-asa para sa pagbabago. Ang gabi ay lumalalim at ang mga ilaw ay mas nagiging matalas. Ang figura ni Aling Gloria, na ngayon ay halos mapilit ng isakay sa sasakyan ng pulis, ay isang malagim na paalala ng pagbagsak ng isang dating reyna ng dilim. Sa kabilang banda, si Amihan, na nakatayo ng matatag, ay sumisimbolo sa pag-usbong ng isang bagong bukang liwayway. Ang kanyang luha, ang titig ni Nanay Celia, at ang nalalapit na dilim ay nag-iiwan ng maraming tanong sa hangin. Ano ang kasaysayan sa pagitan ng tatlong babaeng ito? Ano ang nagtulak kay Aling Gloria sa ganitong kalagayan? At ano ang tunay na ibig sabihin ng giot ng luha ni Amihan? Ang gabi ay nagsisimula pa lang at ang kwento sa likod ng kanilang mga mata ay naghihintay na ibunyag. Ang anino sa likod ng kapangyarihan, ang luhang dumaloy sa pisngi ni Amihan, ang komplikadong tingin ni Nanay Celia, at ang huling pagpupumiglas ni Aling Gloria sa ilalim ng papalalim na takip-silim. Lahat ng ito ay nag-iwan ng isang bakas ng nakaraan, isang anino na matagal nang bumabalot sa lungsod ng tala. Para maunawaan ang kasalukuyan, kailangan nating balikan ang isang panahon kung kailan ang pangalan ni Aling Gloria ay hindi bumubulong ng pagkapuot, kundi ng paggalang na hinaluan ng takot, at kung saan ang Hacienda de la Gloria ay simbolo ng kapangyarihan. Bagaman ito'y unti-unting nabubulok mula sa loob. Ang Hacienda de la Gloria, isang malawak na lupain na sakop ang malaking bahagi ng lungsod ng Tala. Sa panlabas, ito ay nagniningning, malalawak na palayan na naglalaro sa hangin, mga taniman ng kape na umaabot sa paanan ng bundok, at ang lumang mansyon na yari sa matitibay na kahoy, may malalaking bintana at balkonahe na may detalyadong ukit. Ngunit sa likod ng marangyang harapan ay nagkukubli ang isang katotohanan na mas madilim kaysa sa mga anino ng gabi. Ang lupang ito ay pinatutubuan ng pawis at luha ng mga taong nagkakautang na loob kay Aling Gloria. Si Aling Gloria, na noong panahong iyon ay nasa kasagsagan pa ng kanyang kapangyarihan, ay hindi lamang isang mayaman na may-ari ng lupa. Siya ang reyna ng dilim ng Tala, isang babaeng may matulis na dila at matalim na paningin, na ang bawat galaw ay may matalinong pagkalkula, nagtatago sa likod ng kanyang mangiti at mga salitang matatamis, ang isang mapanlinlang na puso. Kilala siya sa kanyang kabutihan, ang pagpapahiram ng pera sa mga nangangailangan, pagbibigay ng trabaho sa mga walang kita, at pagtulong sa mga nanganganib. Ngunit ang bawat kabutihan ay may nakalakip na utang na loob na walang katapusan. Isang uri ng tanikala na hindi nakikita, ngunit mas matibay kaysa sa bakal. Ang utang na loob sa kultura ng Pilipino ay isang banal na kasunduan, isang di nakasulat na batas ng pagpapahalaga at pagtanaw ng utang sa taong nagbigay ng tulong. Subalit, para kay Aling Gloria, ito ay isang sandata. Ginamit niya ito upang kontrolin ang buhay ng bawat isa sa komunidad. Kung kailangan mo ng lupa para sa iyong pamilya, mangutang ka sa kanya. Kung nagkasakit ang iyong anak at kailangan ng gamot, lalakad ka sa kanyang bakuran. Kung nasira ang iyong pananim dahil sa bagyo, siya ang iyong tatakbuhan. At sa bawat tulong na ibibigay niya, ang utang na loob ay hindi nasusuklian ng pera, kundi ng paglilingkod, ng pagsunod, at ng pagtalikod sa iyong sariling kagustuhan.
Ang kanyang mga manggagawa ay hindi binabayaran ng sapat. Ang kanilang mga anak ay pinipilit magtrabaho sa murang edad. At ang kanilang mga lupain, dahan-dahan, ay napupunta sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga papel na hindi naiintindihan ng mga simpleng magsasaka. Siya ang batas, siya ang hukom, at siya ang tagapagpataw ng sentensya sa lungsod ng Tala. Ang pamilya ni Amihan ay isa sa libu-libong biktima ng sistemang ito. Ang kanyang mga magulang, sina Mang Kiko at Aling Elena, ay may maliit na lupain sa dulo ng Hacienda de la Gloria. Doon, naitayo nila ang kanilang maliit na pabrika ng tela kung saan ipinagpapatuloy nila ang sining ng paghahabi na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Ang bawat hibla ng tela ay naglalaman ng kanilang pagmamahal, kanilang pangarap, at kanilang kultura. Masaya sila, bagaman simple ang kanilang pamumuhay, ngunit dumating ang isang mapait na tag-ulan na nagdala ng matinding bagyo. Bumaha, nasira ang mga pananim, at nawasak ang kanilang maliit na pabrika. Nawalan sila ng lahat. Sa desperasyon, lumapit sila kay Aling Gloria na nag-alok ng tulong, pera para muling itayo ang kanilang buhay. Nagtiwala sila, umaasa na makakabangon, ngunit ang tulong na yon ay naging simula ng kanilang pagkaalipin. Ang mga dokumento ay pinirmahan ng hindi nila lubos na nauunawaan ang mga nakasaad dito, at ang mga utang ay unti-unting lumobo sa paraang imposible ng mabayaran. Sa huli, ang lupa, ang pabrika, at ang lahat ng kanilang ari-arian ay napunta sa pangalan ni Aling Gloria. Naging mga manggagawa sila sa sarili nilang lupain, at ang paghahabi, na dating simbolo ng kalayaan at pagkakakilanlan, ay naging trabahong sa pilitan. Si Amihan ay lumaki sa loob ng ginintuang kulungan na ito. Hindi siya nagutom, hindi siya pinabayaang magkasakit, at pinag-aral pa nga siya ni Aling Gloria sa pinakamagandang paaralan sa bayan. Subalit ang bawat kabutihan ay may kapalit. Bawat pagkain, bawat aklat, bawat sentimo na ginastos para sa kanya ay laging ipinapamukha sa kanya bilang isang utang na loob na dapat niyang bayaran sa buong buhay niya. Tandaan mo, Amihan, madalas na sabi ni Aling Gloria sa kanya. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may tagoong pagbabanta. Kung wala ako, wala ka. Ang iyong pamilya ay nasa kangkungan kung hindi ko sila tinulungan. Ang bawat desisyon sa buhay ni Amihan ay kontrolado ni Aling Gloria. Hindi siya pinayagang makipagkaibigan ng labis, lalo na sa mga kabataan na hindi niya kilala. Ang kanyang pag-aaral ay pinili ni Gloria. Ang kanyang mga gawain ay itinakda ni Gloria. Ang kanyang mga pangarap ay tila unti-unting naglaho sa ilalim ng mabigat na anino ng utang na loob na ipinapasan sa kanya. Si Amihan, bilang isang bata, ay natatakot, sumusunod, at nagtatago ng kanyang mga emosyon sa likod ng isang tahimik na mukha. Ang kanyang puso ay puno ng pagkabigo at kalungkutan, ngunit walang siyang lakas para lumaban. Sa gitna ng kadilimang ito, may isang ilaw na patuloy na nagliliyab para kay Amihan, si Nanay Celia. Si Nanay Celia ay matagal ng katulong ng pamilya ni Amihan bago pa man mawala ang lahat sa kanila. At kahit nang mapunta na sila sa ilalim ng kapangyarihan ni Aling Gloria, nanatili siya. Para kay Amihan, si Nanay Celia ay hindi lamang isang yaya o katulong. Siya ay ang kanyang tagapagtanggol, ang kanyang katuwang, at ang kanyang lihim na guro. Sa tuwing nag-iisa sila, o kapag malayo sa mga mata ni Aling Gloria, ibinubulong ni Nanay Celia kay Amihan ang mga kwento ng kanilang angkan. Mga kwento tungkol sa katapangan ng kanyang mga ninuno, sa galing nila sa paghahabi, at sa kanilang pagmamahal sa lupang sinilangan. Ibinabahagi niya ang mga awitin ng pag-asa at mga tula ng paglaban na hindi nakasulat sa aklat. Hindi direktang nilalabanan ni Nanay Celia si Aling Gloria. Alam niya na ang direktang pagtutol ay magdadala lamang ng kapahamakan. Sa halip, ginamit niya ang kanyang karunungan at ang kanyang pagmamahal upang patibayin ang loob ni Amihan
upang itanim sa puso ng bata ang isang maliit na binhi ng pag-asa at paglaban. Huwag kang bibitiw sa iyong mga pangarap, amihan. Bubulong siya habang sinisuklay ang mahabang buhok ng bata. Ang hangin ay laging nagdadala ng pagbabago. Darating ang panahon, ang iyong buhangin ay magiging ginto. Ang mga salitang yon ay naging tanglaw para kay amihan. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pagpapamukha ng utang na loob ni Aling Gloria, at sa bawat sulyap sa mga taong patuloy na naghihirap sa ilalim ng kamay ng matandang babae, unti-unting lumaki ang binhing iyon. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigo, at ang pagkabigo ay naging isang tahimik na pagpupumiglas sa kanyang puso. Nagsimulang mangarap si amihan ng kalayaan, ng katarungan, at ng isang kinabukasan kung saan ang utang na loob ay hindi sandata, kundi isang tunay na ugnayan ng pagmamahal at respeto. Sa loob ng ginintuang kulungan ng Hacienda de la Gloria, sa ilalim ng anino ng isang reyna na lumikha ng sarili nitong kadiliman, isang bagong bukang liwayway ang dahan-dahang sumisibol sa puso ni amihan. Isang bukang liwayway na, balang araw, ay magwawakas sa paghahari ng anino. Ang sikat ng araw ay tila pilit na sumisilip sa bawat sulok ng Hacienda de la Gloria, ngunit ang anino ni Aling Gloria ay nananatiling matatag, bumabalot sa bawat galaw ni amihan. Araw-araw ay pareho ang kanyang takbo ng buhay. Gumising bago pa man sumikat ang araw, ayusin ang bahay, asikasuhin ang mga personal na pangangangailangan ni Aling Gloria, at magpanggap na isang masunuring anak-anakan na walang sariling kaisipan o damdamin. Ngunit sa ilalim ng tahimik na panlabas na anyo, ang binhi ng paglaban na itinanim ni Nanay Celia ay lumalaki na, nagsisimulang magpalabas ng ugat sa kanyang puso. Ang bihirang pagkakataon upang makalabas ng hasyenda ay sa tuwing pinapapunta siya ni Aling Gloria sa palengke ng lungsod ng Tala. Ito ay isang biyahe na puno ng panganib dahil bawat hakbang niya ay tila may nagbabantay, may matang nakamasid. Pero ito rin ang tanging pagkakataon ni amihan na lumanghap ng hangin ng kalayaan kahit panandalian. Isang hapon, habang abala sa pamimili ng mga gulay at karne, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa mga tao sa paligid. Sinusubukang tandaan ang bawat mukha. Siya ay tulad ng isang ibong nakakulong na sumusubok na kabisaduhin ang kalawakan. Sa gitna ng kaguluhan ng palengke, ang ingay ng tawaran, ang amoy ng sariwang isda at pinipritong pagkain, ang haluhalong kulay ng mga paninda. May isang tinig na biglang tumawag sa kanyang pangalan. Amihan! Ikaw ba yan, amihan? Nagulat si amihan at agad na kinabahan. Nagmadali siyang lumingon. Iniisip na isa sa mga katiwala ni Aling Gloria ang nakakita sa kanya. Ngunit ang kanyang nakita ay isang lalaking matangkad, may matatalim na mata at isang ngiting puno ng pag-asa. Pamilyar ang mukha. Tonyo! Bulong niya, hindi makapaniwala. Si Mang Tonyo. Hindi niya nakita si Tonyo mula pa nung magtatapos sila ng high school. Si Mang Tonyo, na ngayong nasa kanyang ika-28 taon, ay nag-iba na. Mas matikas, mas malalim ang tingin, at may hawak na portfolyo na nagpapahiwatig ng kanyang propesyon. Siya ay naging isang abogado, isang pangarap na naaalala niya na ibinahagi nito sa kanya. Si Tonyo ang anak ni Mang Dante, isa rin sa mga biktima ni Aling Gloria na nawalan ng lupa dahil sa pilit na pagpapautang at pinilit na ibenta ang lupain sa murang halaga. Ang pamilya ni Tonyo ay lumisan sa lungsod ng Tala matapos ang trahedya at ngayon ay muling nagbalik. Amihan, hindi ka pa rin nagbabago. Ang ganda mo pa rin. Bati ni Mang Tonyo, ang ngiti ay lumalim. Ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan ng titigan ng dalaga. Kumusta ka? Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo. Naramdaman ni amihan ang biglang pagtibok ng kanyang puso. Ito ba ang pagkakataon? Ang pag-asa na matagal niyang ipinanalangin? Mamabuti naman. Kayo? Nauutal niyang sagot habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusulyap sa paligid.
nagbabantay. Naintindihan ni Mang Tonyo ang kanyang kaba. Lumapit siya ng bahagya at ibinaba ang kanyang boses. Amihan, marami akong gustong itanong sa'yo. Marami akong gustong sabihin. Alam ko ang ginagawa ni Aling Gloria. Hindi lang sa inyo, kundi pati na rin sa amin. Sa maraming pamilya dito sa Tala. Nag-aalangan si Amihan. Ang takot ay matagal nang nakatanim sa kanyang puso. Ngunit ang tingin ni Mang Tonyo ay hindi mapaghihinalaan. Puno ito ng sinseridad at determinasyon. Abogado na ako ngayon, Amihan, at bumalik ako dito para tulungan ang mga taong tulad natin. May pagkakataon tayong lumaban. Ang mga salitang lumaban ay nagbigay ng kuryente sa katawan ni Amihan. Ito ang salitang matagal niyang kinimkim, ngunit ang takot ay nananatili. Hindi ko alam, Tonyo. Nakakatakot. Bulong niya, halos hindi marinig. Alam ko, sagot ni Tonyo, pero mas nakakatakot ang manatili sa kadiliman. Amihan, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan natin ang bawat isa. Alam kong marami kang nalalaman sa mga ginagawa niya. Gusto kong tulungan ka, Amihan. Hindi lang ikaw, kundi pati na rin ang lahat ng pinahihirapan ni Aling Gloria. Ibinigay ni Mang Tonyo ang isang maliit na papel na nakasulat ang kanyang numero ng telepono at nagbigay ng isang direksyon ng lugar na pwede nilang pagtagpuan ng lihim. Kung handa ka, tawagan mo ako o bisitahin mo ako sa opisina ko sa lumang tindahan ni Mang Lito. Kilala mo yon. Umalis si Mang Tonyo. Iniwan si Amihan na nakatulala, hawak ang maliit na papel. Ang pag-asa ay tila isang bagong simoy ng hangin na nagpabago sa kanyang mundo. Nang makauwi siya, inihingi niya ang payo ni Nanay Celia. Ibinahagi niya ang pagtatagpo nila ni Mang Tonyo. Hindi nagulat si Nanay Celia. Sa katunayan, tila inaasahan niya na ang araw na ito ay darating. Tama ang bata, sabi ni Nanay Celia, habang nagtutulungan sila sa paghahanda ng hapunan. Matagal nang hinihintay ng langit ang paglaban. Panahon na, Amihan. Panahon na para bumalik ang sikat ng araw sa ating mga buhay. Ngunit kasama ng pag-asa ay ang babala. Pero kailangan nating maging maingat. Ang reyna ng dilim ay hindi madaling bumibitaw sa kanyang trono. Marami siyang mata at tainga. Mula noon, nagsimula ang isang serye ng mga lihim na pagtatagpo. Sa bawat biyahe ni Amihan sa palengke, siya ay palihim na dumadaan sa lumang tindahan ni Mang Lito, na ngayon ay opisina ni Mang Tonyo. Doon, sa likod ng nakasarang pinto at mga nakababatang kurtina, ibinahagi ni Amihan ang kanyang mga alaala, ang kanyang mga takot, at ang kanyang mga pangarap. Si Mang Tonyo, na armado ng kaalaman sa batas, ay nagbigay ng direksyon. Kailangan natin ng ebidensya, Amihan, matibay na ebidensya. Mga papel, dokumento, anumang patunay na magbubunyag sa kanyang mga katiwalian. Dito, ang papel ni Nanay Celia ay naging napakahalaga. Si Nanay Celia, na matagal nang naging bahagi ng pamumuhay ni Aling Gloria, ay alam ang halos lahat ng kanyang mga lihim. Alam niya kung saan nakatago ang mga lumang papeles, ang mga ledger na naglalaman ng mga labis na pinatubuan na utang, at ang mga kontrata ng lupa na may mga peke at hindi makatarungang kondisyon. Marami akong nakita, Amihan. Maraming narinig. Nakatago ang ilan sa lumang aparador sa silid-aklatan. Ang iba naman ay nasa baul sa ilalim ng kama ni Aling Gloria. Bulong ni Nanay Celia sa isa sa kanilang mga lihim na pag-uusap sa madaling araw habang tulog na ang lahat. Pero kailangan mong maging maingat, anak. Walang sino man ang pinagkakatiwalaan ni Gloria, maski ang kanyang sariling anino. Ang pagkuha ng ebidensya ay naging isang laro ng pusa at daga. Sa tuwing may pagkakataon si Amihan, habang abala si Aling Gloria sa kanyang mga gawain o natutulog, ay palihim siyang maghahalungkat. Ang kanyang puso ay halos kumawala sa kanyang dibdib sa bawat paglagutok ng sahig o pagbukas ng pinto. Ilang beses siyang muntikang mahuli. Isang gabi,
Habang palihim niyang binubuksan ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama ni Aling Gloria, narinig niya ang mga yabag na papalapit. Agad niyang sinarado ang kahon, itinago ang kanyang sarili sa ilalim ng kama at halos hindi makahinga. Pumasok si Aling Gloria na may bitbit na baso ng tubig at umupo sa kanyang kama. Naramdaman ni Amihan ang mabigat na presensya ni Gloria sa itaas niya. Parang gusto niyang sumigaw sa takot. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang papel na nadukot niya mula sa kahon. Isang kontrata ng lupa na may malalaking letrang Hacienda de la Gloria at isang pirma na hindi niya sigurado kung totoo. Nang umalis si Gloria, dahan-dahan siyang gumapang palabas. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang papel na hawak niya ay hindi lamang isang ebidensya. Ito ay simbolo ng kanyang lumalagong tapang. Hindi nagtagal. Napansin ni Aling Gloria ang kakaibang pagbabago kay Amihan. Ang dating masunurin at tahimik na babae ay tila nagkaroon ng sariling liwanag. Hindi na ito gaanong takot sa kanyang mga titig. At minsan ay may nakikita siyang bakas ng pagtutol sa kanyang mga mata. Amihan, madalas kang lumabas ngayon sa palengke. Anong meron? May tinatago ka ba sa akin? Tanong ni Aling Gloria isang araw. Ang kanyang boses ay matalim. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat galaw ni Amihan. Wala po, Aling Gloria. Marami lang po akong binibili at kailangan ko po ng sariwang hangin. Sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay nagwawala. Natuto siyang magpanggap, magtago ng kanyang damdamin sa likod ng isang maskara ng kawalang malay. Pinataas ni Aling Gloria ang kanyang kilay. Sariwang hangin o sariwang kaibigan? Tandaan mo, Amihan, ang lahat ng ginagawa mo ay alam ko. Hindi mo ako maluloko. Nag-iwan ng babala si Gloria, ngunit hindi ito nagpatinag kay Amihan. Sa halip, lalo nitong pinatibay ang kanyang loob. Alam niyang nasa tamang direksyon siya. Sa pamamagitan ni Mang Tonyo, unti-unting nakakonekta si Amihan sa iba pang biktima ni Aling Gloria. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling kwento ng pagdurusa, ng lupaing inagaw, ng mga pamilyang sinira dahil sa utang na loob. Mayroong si Mang Imoong, isang matandang magsasaka na nawalan ng kanyang palayan dahil sa isang pekeng utang. Si Aling Nena, isang balo na ang maliit na tindahan ay inangkin ni Gloria. Si Ate Beth, isang guro na ang kanyang lupa ay pinilit bilhin sa murang halaga. Sa simula, marami sa kanila ang takot pa ring magsalita. Ang takot na dulot ng kapangyarihan ni Aling Gloria ay matindi, ngunit sa bawat pagpupulong, lihim. Sa dilim ng gabi, sa liblib na lugar, ang kanilang mga takot ay dahan-dahang napalitan ng pag-asa nang makita nila ang determinasyon ni Amihan at ang tapang ni Mang Tonyo. Hindi na tayo pwedeng manahimik. Sigaw ni Mang Emong sa isa sa kanilang mga pagtatagpo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at hinanakit. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Tignan niyo si Amihan. Kung siya, na nasa ilalim mismo ng Gloria, ay may lakas ng loob na lumaban, tayo pa kaya? Dahan-dahang nabuo ang isang maliit na network ng mga tao na naghahangad ng katarungan. Ang bawat isa ay nagbahagi ng kanilang mga kwento, nagbigay ng mga ebidensya, at nagbigay ng moral na suporta sa isa't isa. Si Amihan, na dating isang biktima na walang magawa, ay unti-unting nagiging simbolo ng pag-asa at paglaban. Ang kanyang tahimik na pagpupumiglas ay naging isang nagliliyab na apoy, handang lumaban para sa kalayaan ng kanyang sarili at ng kanyang komunidad. Sa bawat gabi, bago matulog, dinadama ni Amihan ang lumalagong tapang sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang dating Amihan na punong-puno ng takot. Ang kanyang mga pangarap ay hindi na lamang nasa kanyang isip, kundi unti-unting nagiging totoo. Alam niyang ang daan ay mahaba at puno ng panganib. Ngunit sa tulong ni Mang Tonyo, sa karunungan ni Nanay Celia,
at sa lumalagong suporta ng mga taong kanyang pinaglalabanan, ang binhi ng paglaban ay tuluyan ng umusbong. Ang lungsod ng Tala ay malapit ng masaksihan ang isang malaking pagbabago at si Amihan ang magiging mukha ng bagong bukang liwayway. Ang simoy ng hangin na dating nagdadala lamang ng bulong ng pag-asa ay ngayon nagiging hudyat ng isang malakas na sigaw. Ang mga lihim na pagtatagpo at ang maingat na paghahanap ng ebidensya ay natapos na. Panahon na para iharap sa liwanag ang mga anino ng kasamaan at hayaang magpasya ang katarungan. Ito ang bukang liwayway ng isang digmaan, hindi ng mga tabak at sibat, kundi ng katotohanan laban sa kasinungalingan, ng paninindigan laban sa pang-aapi. Isang umaga, sa harap ng abogadong si Mang Tonyo at sa ilalim ng gabay ng kanyang mga mata, inihain ni Amihan ang formal na demanda laban kay Aling Gloria. Hindi lamang ito pagbawi ng lupain at ari-arian ng kanyang pamilya, kundi isang malalim na pagbunyag sa lahat ng pang-aabuso, pagmamanipula at katiwalian na matagal nang isinagawa ni Aling Gloria. Sa bawat salitang isinusulat ni Mang Tonyo sa mga legal na dokumento, ramdam ni Amihan ang bigat at ang kalayaan na dala nito. Ang kanyang kamay, na dating nanginginig sa takot, ay ngayon matatag na nakahawak sa ballpen upang lumagda. Ito ay higit pa sa isang pirma. Ito ay isang panunumpa, isang pagdedeklara ng digmaan. Ang balita ay kumalat sa lungsod ng Tala na parang apoy sa tuyong damo. Sa simula, iilan lamang ang naniwala. Paano raw mangyayari na ang isang ordinaryong babae na dating alipin sa Hacienda de la Gloria ay makakalaban sa reyna ng dilim? Ngunit nang makumpirma ang demanda, bumagsak ang gulat at pagtataka. Ang dating tahimik na bulungan ay naging ingay ng pagkamangha. Nang makarating kay Aling Gloria ang balita, ang kanyang reaksyon ay hindi maipaliwanag. Sa una, inakala niya itong isang biro. Isang malalim na pagtatangka na hamakin ang kanyang pangalan. Sino ang Amihan na yan para gawin ito sa akin? Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay umuusli. Isang hamak na alipin. Pinakain ko, pinag-aral ko, at ngayon ay babaliktarin niya ako? Ang kanyang galit ay mabilis na naging isang bulkan ng paghihiganti. Agad niyang ginamit ang lahat ng kanyang impluwensya. Nagpadala siya ng mga tao upang takutin si Amihan at si Mang Tonyo. Ang mga mensahe ay direkta. Tigilan niyo ang ginagawa niyo o malalagot kayo. Mag-ingat kayo sa inyong buhay. Hindi lang yon. Sinimulan ni Aling Gloria ang isang kampanya ng paninira laban kay Amihan. Pinakalat niya ang mga tsismis na si Amihan ay walang utang na loob, na siya ay isang oportunista, na ginagamit lamang niya ang sitwasyon para sa sariling kapakinabangan. Pinagsamantalahan ni Aling Gloria ang konsepto ng hiya sa kultura ng Pilipino. Wala siyang hiya. Sasabihin niya sa mga tao, nakalabanin ang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Ang hiya ay isang malakas na puwersa sa lipunang Pilipino. Ito ang pakiramdam ng kahihiyan, ng pagkawala ng dangal, ng pagiging tampulan ng pagtatalo. At para sa isang tulad ni Amihan, na matagal nang namuhay sa takot sa paghusga, ang paggamit ni Aling Gloria ng hiya ay isang matinding sandata. Naramdaman ni Amihan ang bigat ng mga tingin, ang bulungan ng mga tao na tila nakikita ang kakulangan sa kanya. Ang ilan na dati ay nagpakita ng suporta sa kanya ay nag-iwas ng tingin. Ang takot sa hiya ay naging mas matindi pa kaysa sa takot sa mismong batas. Ngunit si Amihan ay hindi nagpatinag. Sa tulong ni Mang Tonyo, natutunan niya na ang hiya ay maaaring maging isang lakas. Hindi ikaw ang dapat mahiya, Amihan, sabi ni Mang Tonyo isang araw, habang sinusuportahan niya ang dalaga sa gitna ng pagsubok. Sila ang dapat mahiya sa kanilang pananahimik. Ang katotohanan ay laging mananaig, at hindi mo kailangan ikahiya ang paglaban para sa katarungan. Ang paglaban ay hindi madali.
May mga pagkakataong direktang tinangka ni Aling Gloria na suhulan ng mga nakakita ang mga taong dating nagbahagi ng kanilang mga kwento kay Amihan. Ang ilan ay natakot, umatras, at tumangging tumestigo. "Pasensya na, Amihan," sabi ni Aling Nena. Ang balo na ang tindahan ay inangkin ni Gloria. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Hindi ko kaya. May mga anak akong kailangan protektahan." Hindi ko kayang kalabanin si Aling Gloria. Naintindihan ni Amihan ang kanilang takot. Alam niya na ang kapangyarihan ni Aling Gloria ay malalim ang ugat. Ang bawat pag-urong ng isang testigo ay parang isang patak ng dugo mula sa kanyang puso. Ngunit hindi ito nagpahina ng kanyang loob. Sa halip, lalo nitong pinatibay ang kanyang determinasyon. Ang banta ay hindi lamang sa mga testigo. Mismong si Amihan at si Mang Tonyo ay naging target. Isang gabi, habang pauwi si Mang Tonyo mula sa kanyang opisina, may 3 kalalakihan na sumulpot sa dilim. Pinilit siyang takutin. Ngunit si Mang Tonyo, na may tapang ng isang leon, ay hindi nagpatinag. "Hindi niyo ako mapipigilan," sigaw niya habang pinagtatabuyan ng mga ito. "Ang katarungan ay hindi natatakot sa inyong mga banta." Ang opisina ni Mang Tonyo ay minsan ding sinubukang sunugin at ang mga lumang dokumento na pinaghirapan nilang mahanap ay muntik nang mawala. Ngunit sa bawat pagsubok, lalo silang naging matibay. Si Nanay Celia, sa kanyang tahimik na paraan, ay patuloy na naging sandigan ni Amihan. "Kailangan mong maging matatag, anak," bulong niya habang hinahagod ang likod ng dalaga na minsan ay nanghihina sa pagod. Ang mga pagsubok na ito ay bahagi ng paglalakbay. Tandaan mo ang kwento ng Sampaguita. Sa gitna ng dilim, ito ay namumukadkad at nagbibigay ng halimuyak. At sa gitna ng lahat ng labanan, meron ding mga hindi inaasahang kaganapan. Isang araw, lumabas ang isang artikulo sa lokal na pahayagan. Ito ay isinulat ng isang batang mamamahayag na nagngangalang Ate Lisa, na dati nang nakarinig ng mga bulungan tungkol sa mga katiwalian sa lungsod ng Tala. Si Ate Lisa ay isang babaeng may matalas na isip at matapang na puso na walang takot na magbunyag ng katotohanan. Ang kanyang artikulo ay hindi direktang nagbanggit ng mga pangalan, ngunit malinaw na tinutukoy nito ang sitwasyon sa Hacienda de la Gloria at ang paggamit ng utang na loob bilang sandata ng pang-aapi. Ang artikulo ni Ate Lisa ay nagsilbing spark. Maraming tao ang nakakita ng kanilang sarili sa mga salitang nakasulat. At dahan-dahan, ang mga biktima ni Aling Gloria na dating takot magsalita ay nagsimulang magsalita. Hindi na sila takot sa hiya. Sa halip, ang hiya na naramdaman nila ay nagmula sa kanilang pananahimik. Si Mang Imong, ang matandang magsasaka, ay isa sa mga unang lumabas at nagbigay ng kanyang buong suporta kay Amihan. "Hindi na ako papayag na matakot," sabi niya, habang tinitignan si Aling Gloria sa telebisyon na nagbibigay ng mga pahayag na nagtatanggol sa kanyang sarili. Tama na ang pananahimik. Tama na ang takot. Sumunod din ang iba, ang mga pamilyang nangangarap lamang ng katarungan. Ang bahay ng pamilya ni Amihan, na dating tahimik at nababalot sa lungkot, ay naging sentro ng pag-asa. Dito nagtitipon ang mga biktima, nagbabahagi ng kanilang mga kwento, at nagpaplano ng kanilang mga susunod na hakbang. Ang tinig ni Amihan ay hindi na lamang sa kanyang sarili. Ito ay naging tinig ng buong komunidad. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalago ang determinasyon ni Amihan. Nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang tulay sa pagitan ng kadiliman at liwanag. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga ninuno, at ang lahat ng mga biktima ni Aling Gloria ay naging inspirasyon niya. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa, bagaman alam niya na ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay isang digmaan na hindi matatapos ng madali, ngunit sa bawat hakbang, unti-unting lumiliwanag ang landas.
Ang lungsod ng tala ay hindi na muling mababalot sa dilim. Ang pag-asa ay nagsimulang magningning at si amihan ang tanglaw nito. Ang simoy ng hangin na dating nagdadala lamang ng bulong ng pag-asa ay ngayon nagiging hudyat ng isang malakas na sigaw. Ang mga lihim na pagtatagpo at ang maingat na paghahanap ng ebidensya ay natapos na. Panahon na para iharap sa liwanag ang mga anino ng kasamaan at hayaang magpasya ang katarungan. Ito ang bukang liwayway ng isang digmaan, hindi ng mga tabak at sibat, kundi ng katotohanan laban sa kasinungalingan, ng paninindigan laban sa pang-aapi. Ang mga pader ng lokal na korte sa lungsod ng Tala ay tila humihingal sa bigat ng tensyon. Ang dating tahimik na bulwagan ay napuno ng tao, mga biktima ni Aling Gloria, mga mamamayan na uhaw sa katarungan, at mga mamamahayag na handang isulat ang bawat detalye. Si Ate Lisa ay naroon din. Ang kanyang kamera ay laging handa. Ang kanyang ballpen ay humahanda na isulat ang kasaysayan. Ang araw ay mainit, ngunit ang lamig na dulot ng pag-aalinlangan at pag-asa ay mas naramdaman sa bawat sulok ng silid. Si amihan ay nakaupo sa isang silya sa tabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, nagbibigay ng kakaibang tapang sa kanyang anyo. Sa likuran niya, naroon ang kanyang mga kasamahan sa laban, si Mang Imong, si Ate Beth, at marami pang iba, na ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya, puno ng pagtitiwala at pag-asa. Nagsimula ang paglilitis. Si Mang Tonyo, matikas sa kanyang abogadong suit, ay walang pag-aalinlangang iniharap ang mga ebidensya. Isa-isang ipinakita ang mga pekeng kontrata, ang mga ledger na nagpapakita ng labis-labis na tubo sa mga utang, ang mga dokumento na nagpapatunay ng sapilitang pagbili ng lupa sa napakamurang halaga. Ang bawat papel ay parang isang suntok sa pader na itinayo ni Aling Gloria. Ito ay hindi lamang isang kaso ng pagbawi ng ari-arian. Pagtatapos ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ito ay isang kaso ng pang-aapi, ng paggamit ng utang na loob bilang sandata upang alipinin ang kapwa. Ang aking kliyente, si amihan, ay isang biktima. Ngunit siya rin ang boses ng libu-libong Pilipinong pinagsamantalahan ng mga tulad ni Aling Gloria. Si Aling Gloria, na nakaupo sa kabilang panig ng silid, ay hindi na ang dating reyna ng dilim. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod at galit. Pinilit niyang magpanggap na matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Ang kanyang abogado ay pilit na dinidepensahan siya. Sinasabing ang lahat ay legal, na nagbigay lamang siya ng tulong. Ngunit ang bawat salita ay parang isang basag na pinggan na hindi na muling mabubuo. Isa-isang umakyat sa witness stand ang mga biktima. Si Mang Imong, na halos ayaw ng umakyat dahil sa kanyang edad at takot, ay nagkwento kung paano nawala ang kanyang palayan. Si Ate Beth, na ang lupa ay pinilit bilhin sa murang halaga, ay halos maiyak habang nagbabahagi ng kanyang karanasan. Ang bawat salita ay parang isang sugat na muling binuksan, ngunit sa pagbubukas ng sugat ay nagsisimula ang paghilom. Ang kanilang mga testimonya ay nagbigay ng boses sa mga matagal ng pinatahimik. Ngunit ang pinakasentro ng paglilitis ay ang testimonya ni amihan. Tumayo siya ng matatag. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bigat ng karanasan. Hindi niya ikinahiya ang kanyang nakaraan bilang alipin. Sa halip, ginamit niya ito bilang ebidensya. Inilarawan niya ang ginintuang kulungan ng Hacienda de la Gloria, ang psikolohikal na pang-aapi, ang patuloy na pagpapaalala ng utang na loob. Hindi po ako naghingi ng utang na loob. Paliwanag ni amihan, ang kanyang tingin ay diretso kay Aling Gloria. Pero ipinagpilitan niyo sa amin. Ginawa niyo kaming alipin, hindi dahil sa utang, kundi dahil gusto niyo kaming kontrolin. Habang si amihan ay nagsasalita, ang silid ay tahimik. Ang bawat salita niya ay tumatagos sa puso ng mga nakikinig.
Nakikita nila ang kanilang sarili sa kanyang karanasan. Nakikita nila ang pag-asa sa kanyang tapang. Dumating ang oras para sa pinakahihintay na saksi, si Nanay Celia. Nang tawagin ang kanyang pangalan, naramdaman ng lahat ang isang malalim na paghinga. Ang matandang babae na nakasuot ng kanyang paboritong dilaw na bestida ay dahan-dahang naglakad patungo sa witness stand. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit mayroong isang kakaibang lakas na sumisilaw. Para kay Nanay Celia, ang bawat hakbang ay isang laban. Sa loob ng maraming dekada, siya ay naglingkod kay Aling Gloria. Nakita niya ang pag-angat at pagbabago ng dating amo. Nakita niya ang kabutihan na unti-unting napalitan ng kasamaan. Ang kanyang puso ay nahati. Paano niya ipagkanulo ang taong sa kabila ng lahat ay pinagsilbihan niya? Ngunit paano niya pananahimikin ang kanyang sarili kung ang katahimikan ay magdudulot ng patuloy na pagdurusa kay amihan na itinuring niyang tunay na apo? Umupo si Nanay Celia. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Nanay Celia, kilala niyo po ba si Aling Gloria? Tanong ni Mang Tonyo. Opo, matagal ko na siyang kilala. Malumanay niyang sagot. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. At ano po ang masasabi niyo sa kanya? Huminga ng malalim si Nanay Celia. Tumingin siya kay Aling Gloria na ngayon ay nakatitig sa kanya nang may matinding pagbabanta. May bahid ng kalungkutan sa mga mata ni Nanay Celia. Isang pagluluksa para sa Aling Gloria na minsan niyang nakilala. Si Aling Gloria po. Dati po mabait siya, may puso. Pero habang lumalaki ang kanyang kayamanan, lumalaki din ang kanyang pagnanais sa kapangyarihan. Nabulag po siya. Ang kanyang mga salita ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Ngunit ang susunod na mga salita ni Nanay Celia ang tuluyang naglantad sa katotohanan. Dahan-dahan, ibinahagi niya ang bawat lihim na kanyang nakita at narinig. Ang mga transaksyon sa gabi, ang mga pekeng pirma sa mga dokumento ng lupa, ang mga pagbabanta na ginawa ni Gloria sa mga nagtangkang lumaban, ang kanyang personal na pagpapakita kung paano niya sinasadyang patubuan ang mga utang. Mismong ako po, nakita ko siyang pinapirmahan ang mga blangkong papel sa mga taong hindi marunong bumasa. Nakita ko po ang pagpapalit ng pangalan ng lupa. Narinig ko po ang mga pagbabanta niya sa pamilya ni Amihan na kung hindi sila susunod, mawawalan sila ng lahat. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ang bawat detalye ay nagdudulot ng panginginig sa silid. Ang kanyang testimonya ay hindi lamang mga salita. Ito ay alaala, damdamin, at ang bigat ng isang budhi na matagal nang pinipigil. Mahal ko po si Amihan. Ang kanyang huling pahayag, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Amihan. At alam ko na, ang paggawa ng tama ay mas mahalaga kaysa sa takot. Ang epekto ng testimonya ni Nanay Celia ay agad na naramdaman. Ang mga abogado ni Aling Gloria ay walang masabi. Ang mga mamamahayag ay nagmamadaling magsulat. Ang mga biktima ay umiiyak, hindi sa lungkot, kundi sa paglaya. Nang tumayo si Aling Gloria at pilit na sumigaw, "Nagsisinungaling kayo, mga walang utang na loob. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang." Ang kanyang boses ay garalgal, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pagtataka. Walang naniwala sa kanya. Ang kanyang huling baraha ay natalo na. Ang kanyang sistema ng kasinungalingan at kapangyarihan ay tuluyan ng bumagsak. Sa loob lamang ng ilang oras, ang fanquet ay inilabas. Ang lahat ng ebidensya, ang mga testimonya ng mga biktima, ang mga ulat ni Ate Lisa, at ang huling nagpapabago sa lahat na salaysay ni Nanay Celia. Lahat ng ito ay nagpapatunay sa mga krimen ni Aling Gloria. Hindi na nagtagal, isang warrant of arrest ang inilabas. Bumalik ang eksena sa Kalye Sampaguita. Ang mga ilaw ng takip-silim ay muling sumasayaw at ang sirena ng pulis ay muling bumiyak sa kapayapaan ng gabi. Ngunit sa pagkakataong ito,
Ang kwento ay naiiba. Ang mga tao ay hindi na nagtataka, sila ay naghihintay. Si Aling Gloria, sa kanyang punit-punit na pulang bestida, ay muling nagpupumiglas sa mga pulis. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Ang kanyang boses ay garalgal. Ngunit ngayon, ang kanyang mga sigaw ay walang kapangyarihan. Bitawan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ako. Paulit-ulit niyang sinasabi. Ngunit ang mga salitang ito ay walang bigat. Siya ay hindi na reyna ng dilim. Siya ay isang babaeng natalo, isang babaeng nabigo, isang babaeng nilamon ng kanyang sariling kasamaan. At ilang hakbang lang ang layo, nakatayo si Amihan. Ang kanyang bestidang turkesa ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Sa pagkakataong ito, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ngunit isang patak ng luha ang muling dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito luha ng paglaya lamang o ng pag-asa. Ito ay luha ng isang kumpletong pananaw sa katarungan, isang pagkilala sa isang matagal na laban na sa wakas ay natapos. Mayroon ding bakas ng awa sa kanyang luha, awa sa isang kaluluwang nawasak ng kapangyarihan. Sa likuran niya, nakatayo si Nanay Celia. Ang kanyang dilaw na bestida ay nagbibigay ng init sa gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan, ngunit mayroong isang malalim na kapayapaan. Ang kanyang titig kay Aling Gloria ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang mapait na pag-unawa. Ginawa niya ang kanyang tungkulin, pinili niya ang tama. Nang tuluyan ng isakay si Aling Gloria sa sasakyan ng pulis, ang mga tao ay nagpalakpakan. Ngunit hindi ito palakpakan ng paghihiganti, kundi ng paglaya. Ang gabi ay lumalim, ngunit ang sikat ng buwan ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang anino ng reyna ng dilim ay tuluyan ng naglaho. At sa kanyang lugar, isang bagong bukang liwayway ang dahan-dahang sumisibol sa lungsod ng Tala na pinangunahan ng tapang at paninindigan ni Amihan. Ang digmaan ay natapos na at ang katarungan ay nanalo. Ang takip silim ay lumipas na, dala ang huling sigaw ng isang reyna na naglaho kasama ng dilim. Ngayon, sumikat na ang araw sa lungsod ng Tala, isang araw na hindi na kasing bigat ng mga nakaraang taon. Ngunit ang pag-aresto kay Aling Gloria ay hindi lamang isang pagtatapos. Ito ay isang simula. Isang simula ng paghilom at ng bagong pag-asa. Subalit, tulad ng mga ulap pagkatapos ng bagyo, mayroon pa ring mga anino na kailangang dahan-dahang itaboy. Ang balita ng pagbagsak ni Aling Gloria ay kumalat na parang hangin sa buong lungsod ng Tala. Ang dati tahimik na mga kalye ay napuno ng mga bulungan, ng mga pagtawa, at minsan ng mga paghikbi. Iba-iba ang reaksyon ng mga tao. Para sa marami, lalo na sa mga matagal nang nabiktima, ang pag-aresto kay Aling Gloria ay isang malaking pagluwag ng kalooban. Nagkaroon ng mga simpleng pagdiriwang sa mga bahay, ang mga pamilya ay nagsalo-salo sa hapag, nagpapasalamat sa wakas ng kanilang pagdurusa. Sa wakas, natapos na ang bangungot, bulong ng isang matandang babae, habang hinahalikan ang kanyang apo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Malaya na tayo. Mayroon ding mga taong nagalit, hindi dahil sa pagkawala ng kanilang benefactor, kundi dahil sa paggamit ni Aling Gloria sa kanilang utang na loob. Naramdaman nila ang pagkatraidor. Ang kapal ng mukha niya. Pinagkatiwalaan ko siya, tapos ganyan lang ang gagawin niya sa amin? Sigaw ng isang dating manggagawa, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ngunit mayroon ding mga iilang, tulad ni Nanay Celia, na nakaramdam ng halo-halong emosyon. Hindi ko akalain na aabot sa ganyan. Bulong ni Nanay Celia kay Amihan isang gabi, habang nagtitimpla ng kape sa kusina. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila bumabalik sa nakaraan. Naalala ko pa noong bata pa siya, Amihan. Masipag, matalino, may pangarap. Mayroon siyang bahid ng kalungkutan sa kanyang boses, isang pagluluksa para sa isang taong minsan niyang nakilala. Isang taong nilamon ng kapangyarihan
at kasakiman. Nakakaawa, lahat ng yaman, lahat ng kapangyarihan na uwi sa wala. Naging bilanggo siya ng sarili niyang kasamaan. Naintindihan ni Amihan ang damdamin ni Nanay Celia. Hindi niya kailanman hinangad ang paghihiganti. Ang kanyang laban ay para sa katarungan, hindi para sa pagpapahirap sa iba. Ang luha na umagos sa kanyang pisngi noong gabi ng pag-aresto ay hindi para sa kaligayahan ng pagbagsak ni Aling Gloria, kundi para sa kalayaan na dala nito at sa mapait na katotohanan na ang kapangyarihan ay maaaring magpabulag sa isang tao. Hindi po natin ito ginawa para parusahan siya, Nanay. Sagot ni Amihan habang inilalagay ang tasa ng kape sa harap ni Nanay Celia. Ginawa po natin ito para mabigyan ng katarungan ng lahat at para walang ibang amihan na makaranas ng ganoon. Ang kwento ni Amihan ay naging usap-usapan sa buong tala. Mula sa pagiging isang tahimik na alipin, siya ay naging isang bayani, isang simbolo ng tapang at paninindigan. Ang mga tao ay lumalapit sa kanya, nagpapasalamat, nagbibigay ng paghanga. Ngunit hindi ito nagpataas ng kanyang ulo. Sa halip, lalo nitong pinatibay ang kanyang loob na magpatuloy, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang komunidad. Ang unang hakbang sa paghilom ay ang pagbawi sa mga nawala. Sa tulong ni Mang Tonyo, sinimulan ni Amihan ang mahaba at masalimuot na proseso ng pagbawi ng lupain at syuong detvay ng kanyang pamilya. Hindi ito madali, bagamat may malinaw na ebidensya ng katiwalian ni Aling Gloria. Ang sistema ng batas ay puno ng mga teknikalidad at papeles na nangangailangan ng pasensya. Matagal pa po ito, Amihan. Paliwanag ni Mang Tonyo habang nagbabasa ng mga dokumento sa kanyang opisina. Ang mga abogadong kinuha ni Gloria ay pilit na dinadaya ang proseso, naghahanap ng mga butas para pahirapan tayo. Ngunit si Amihan ay matibay. Hindi po kami susuko, Tonyo. Ang lupang iyon ay dugo at pawis ng aking pamilya. Hindi ko hahayaan na manatili iyon sa kamay ng iba. Araw-araw, sinasamahan niya si Mang Tonyo sa mga opisina ng gobyerno, sa mga korte at sa mga pagpupulong. Isa-isa nilang hinarap ang bawat balakid. Nakikinig si Amihan, nag-aaral, at dahan-dahang naiintindihan ang mundo ng batas na dati malayo sa kanya. Sa bawat maliit na tagumpay, isang dokumentong naipasa, isang pahayag na naaprubahan, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, matagumpay nilang nabawi ang lupa ng pamilya. Nang unang hakbang ni Amihan sa lupain na minanapan niya sa kanyang mga ninuno, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat at ang lamig ng lupa sa kanyang mga paa. Ang dating syuong detvay ay halos giba na, puno ng damo at alikabok, isang tahimik na paalala ng nakaraan. Ngunit para kay Amihan, hindi ito isang lugar ng kalungkutan, kundi ng bagong simula. Muling babangon ka, bulong niya, habang hinahaplos ang lumang pader ng syuong. Muling bubukadkad ang iyong kagandahan. Ang pagbawi ng lupain ay isang malaking tagumpay. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang paghilom ay ang paghahanap muli ng kanyang sarili, ang kanyang koingoon. Sa piling ni Nanay Celia, muling nagkaroon ng buhay ang mga lumang kwento. Sa gabi, sa ilalim ng kumikinang na buwan, sinasabi ni Nanay Celia kay Amihan ang mga alamat ng kanilang angkan, ang mga awitin ng kanilang mga ninuno na dating manghahabi. Ang bawat hibla ng tela ay may kwento, Amihan, sabi ni Nanay Celia habang tinuturuan si Amihan sa lumang loom. Ito ay kwento ng ating pagiging Pilipino, ng ating paglaban, ng ating pagmamahal. Natuto si Amihan sa bawat galaw ni Nanay Celia, mula sa paghahanda ng sinulid hanggang sa paggamit ng loom at sa pagdikit ng iba't ibang kulay. Bawat hibla na kanyang hinabi ay parang isang piraso ng kanyang sariling pagkatao na muling nabubuo. Sa bawat paglagutok ng loom, narinig niya ang mga tinig ng kanyang mga lola at lolo, ang kanilang mga pangarap at ang kanilang pag-asa.
Hindi lamang siya natututo ng isang kasanayan, muli niyang kinukuha ang kanyang nawalang kultura, ang kanyang identidad na matagal nang inagaw ni Aling Gloria. Hindi na siya ang amihan na punong-puno ng takot. Ngayon, siya ay isang amihan na may bagong pag-asa, may paninindigan, at may puso para sa iba. Ang kanyang personal na tagumpay ay naging inspirasyon upang tulungan ang mga taong tulad niya. Hindi po pwedeng matapos lang dito. Sabi ni amihan kina Mang Tonyo at Ate Lisa isang hapon habang nagtitipon sila sa Siong Detvay. Marami pa rin ang nangangailangan ng tulong. Marami pa rin ang takot magsalita. Kailangan natin silang bigyan ng boses. Sa pamamagitan ng kanilang 3 puso na puno ng pag-asa at katarungan, itinatag nila ang isang maliit na organisasyon na tinawag nilang Bungad ng Bagong Bukang Liwayway, ang simula ng Bagong Bukang Liwayway. Ang layunin ng organisasyon ay magbigay ng libreng tulong legal sa mga biktima ng pang-aabuso sa kapangyarihan, lalo na sa mga kaso ng maling paggamit ng utang na loob. Nagsimula rin silang magbigay ng edukasyon sa komunidad tungkol sa kanilang mga karapatan, kung paano maiiwasan ang pagiging biktima, at kung paano lumaban para sa kanilang sarili. Si Mang Tonyo ang naging legal counsel, nagbibigay ng payo at representasyon. Si Ate Lisa naman ang naging tagapagsalita at tagapagtala ng mga kwento. Ginagamit ang kanyang kakayahan sa pamamahayag upang iparating ang mensahe sa mas malawak na publiko. At si Amihan. Si Amihan ang naging mukha ng organisasyon. Hindi lamang siya isang biktima. Siya ay isang leader. Siya ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga biktima at ng kanilang mga karapatan. Siya ang nagbibigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Ang Siong Detvay ng pamilya Amihan ay muling nabuhay. Hindi lamang ito naging lugar ng paghahabi ng tela, kundi naging sentro rin ng mga pagpupulong ng bungad ng bagong bukang liwayway. Dito nagtitipon ng mga biktima, dito nagbabahagi ng kanilang mga kwento, at dito sila nabibigyan ng lakas upang lumaban. Sa bawat tunog ng loom at sa bawat bulong ng mga taong naghahanap ng katarungan, naramdaman ni Amihan na ang kanyang pamilya ay muling nagkakaisa, hindi lamang sa dugo, kundi sa kanilang pananaw para sa isang mas mabuting kinabukasan. Ang mga buwan ay lumipas. Ang lungsod ng Tala ay dahan-dahang bumabangon. Ang mga sugat ay dahan-dahang naghihilom. Ang kwento ni Amihan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Mula sa isang biktima, siya ay naging isang pinuno, isang tagapagtaguyod ng katarungan, at isang simbolo ng pag-asa. Ang pagbagsak ni Aling Gloria ay hindi lamang nagbigay ng katarungan sa nakaraan. Ito ay nagbukas ng daan para sa isang bagong simula, isang bukang liwayway na pilit na dadaan sa bawat sulok ng tala, dala ang liwanag at pag-asa sa mga puso ng bawat isa. Ang paghilom ay nagsisimula na, at ang paglalakbay tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan ay unti-unting nabubuo sa ilalim ng kanyang matatag na pamumuno. Mula sa takip-silim na bumalot sa lungsod ng Tala, unti-unting sumilay ang isang bagong bukang liwayway. Lumipas ang ilang taon, at ang mga sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghilom, nag-iwan ng mga pilat na nagsilbing paalala ng digmaan para sa katarungan. Ngunit kasabay nito ay ang pagyabong ng pag-asa. Hindi na ang lungsod ng Tala ang dating bayan na nababalot sa takot at pang-aapi. Ito ay naging isang komunidad na puno ng sigla, pagkakaisa, at malalim na pagpapahalaga sa bawat individual. Ang simoy ng hangin ay hindi na nagdadala ng bulong ng pangamba, kundi ng awit ng pag-asa, ng kwento ng muling pagbangon. Sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, matatag na nakatayo ang Siong Detela ni Amihan, ang dating simpleng tindahan ng pamilya na inagaw ni Aling Gloria. Ngayon, ito ay isang makulay na sentro ng sining at kabuhayan na may mga bintana na nagpapahintulot sa liwanag ng araw na pumasok, at ang bawat hibla ng tela ay tila sumasayaw sa sariwang hangin.
Ang bahay-pabrika ay hindi na lamang isang lugar kung saan hinahabi ang tela. Ito ay isang hub kung saan hinahabi ang mga pangarap. Naglipa na ang mga manggagawa, karamihan ay mga kabataan at mga matatanda na dating nawala ng pag-asa, na ngayon ay masisipag na nagtatrabaho sa kanilang mga loom. Ang tunog ng mga loom ay parang musika, isang simponiya ng paggawa at pag-asa. Si Amihan, ngayon ay nasa kalagitnaan ng kanyang 20s, ay malayo na sa dating dalagang balot ng takot at pag-aalinlangan. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa karunungan at pag-asa. Bagamat siya ay naging isang matagumpay na negosyante, na ang mga produktong tela ay kilala na hindi lamang sa tala, kundi maging sa ibang bahagi ng bansa at maging sa ibang bansa pa, nanatili siyang mapagkumbaba. Madalas pa rin siyang kasama ng kanyang mga manggagawa, tinuturuan ng mga bago, at nakikinig sa kanilang mga kwento. Amihan, ang ganda ng disenyong ito, sabi ni Linda. Isang dalagitang dating nagtatrabaho sa mga taniman ni Aling Gloria, habang ipinapakita ang isang bagong hobby na tela na may disenyo ng mga bulaklak ng sampagita. Sigurado akong magugustuhan ito ng mga turista. Ngumiti si Amihan. Salamat, Linda. Tandaan mo, bawat disenyong ginagawa natin ay may kwento. Kwento ng ating kultura, ng ating paglaban, at ng ating pag-asa. Ito ang pagkakakilanlan natin. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Linda. Ang bawat hibla na hinahabi mo ay hindi lamang tela. Ito ay sining. At sa sining na yan, mayroon tayong dignidad. Ang aswang de tela ni Amihan ay higit pa sa isang negosyo. Ito ay isang pambansang yaman. Nagbibigay ito ng trabaho sa daan-daang pamilya, nagtuturo ng tradisyonal na paghahabi sa mga kabataan, at nagtataguyod ng kultura ng Pilipino sa mas malawak na mundo. Ang mga disenyo ni Amihan ay hindi lamang magaganda. Ang bawat isa ay nagdadala ng kwento ng lungsod ng tala, ng paghihirap, at ng pagtatagumpay. Ang kanyang negosyo ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagpupunyagi at ng pagpapahalaga sa sariling kultura. Ngunit ang impluwensya ni Amihan ay hindi lamang limitado sa kanyang negosyo. Ang organisasyon na itinatag niya kasama sina Mang Tonyo at Ate Lisa, ang kapungad ng bagong bukang liwayway, ay lumago ng malaki. Mula sa isang maliit na samahan na nagtatago sa dilim, ito ay naging isang matatag na puwersa sa lungsod ng Tala at maging sa mga karatig bayan. Ang kanilang tanggapan ay hindi na lamang ang lumang tindahan ni Mang Lito, kundi isang mas malaking espasyo sa sentro ng bayan na may mga silid para sa legal aid, mga seminar at mga pagpupulong. Si Mang Tonyo, na ngayon ay isang respetadong abogado ng bayan, ay patuloy na pinoprotektahan ang mga mahihina. Ang kanyang boses ay mas malakas na at ang kanyang mga kaso ay hindi na lamang tungkol sa pagbawi ng lupa, kundi sa pagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa, sa paglaban sa korupsyon sa lokal na pamahalaan, at sa pagtiyak na walang ibang Aling Gloria ang muling makakapang-api. Sa bawat legal na tagumpay ng bungad ng bagong bukang liwayway, lalong lumalakas ang pananalig ng mga tao sa katarungan. Si Ate Lisa naman ay hindi na lamang isang lokal na mamamahayag. Siya ay naging isang tagapagtaguyod ng katotohanan. Ang kanyang mga artikulo ay naipublish na sa pambansang antas, nagbunyag ng maraming katiwalian at nagbigay boses sa mga biktima sa iba't ibang lugar. Ang kanyang mga dokumentaryo ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng mga marginalized at nagbibigay ng inspirasyon sa iba pang mamamahayag na lumaban para sa katotohanan. Siya ang utak sa likod ng mga kampanya sa edukasyon ng organisasyon. Tinitiyak na ang mga tao ay may sapat na kaalaman tungkol sa kanilang mga karapatan. Ang bungad ng bagong bukang liwayway ay naging isang bantay sa komunidad, isang tagapagsulong ng katarungan, at isang nagbibigay ng pag-asa. Sila ang nagpapaalala sa lahat na ang kapangyarihan ay nasa mga tao,
at hindi sa mga iilan na nagnanais mangapi. Sa kabila ng lahat ng pagbabago, hindi lubos na nawala sa isip ni Amihan ang nakaraan. Paminsan-minsan, lalo na kapag sumasapit ang takip silim at tahimik ang kanyang syuong det, naiisip niya si Aling Gloria. Ayon sa balita, si Aling Gloria ay nananatili pa rin sa bilangguan o sa isang pasilidad kung saan siya ay pinoprotektahan mula sa sarili niya. Ang kanyang pangalan ay hindi na binabanggit ng may paggalang o takot, kundi bilang isang paalala, isang babala sa lahat ng posibleng kahihinatnan ng labis na pagnanais sa kapangyarihan. Walang puot sa puso ni Amihan. Sa halip, mayroon siyang malalim na pangunawa, isang kalungkutan para sa isang kaluluwang naligaw. Naaalala niya ang mga salita ni Nanay Celia na ang kapangyarihan ay maaring magpabulag sa isang tao. Ang pagbagsak ni Aling Gloria ay hindi isang dahilan para magsaya, kundi isang aral. Sana ay makahanap din siya ng kapayapaan. Bulong ni Amihan minsan sa kanyang sarili habang nakatanaw sa malayo. Ang pinakamalaking bilangguan ay ang bilanggong ginawa ng isang tao para sa kanyang sarili. Sa kanyang tabi tulad ng dati ay si Nanay Celia. Ngayon, si Nanay Celia ay mas matanda na, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang pa rin sa karunungan. Nakaupo siya sa isang upuan na yari sa pinaghahabing tela. Masayang pinapanood si Amihan na nagtuturo sa mga bata. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Hindi mo lang itinayo muli ang iyong pamilya, anak, sabi ni Nanay Celia. Itinayo mo muli ang buong komunidad. Ikaw ang tunay na bukang liwayway ng tala. Ngumiti si Amihan. Salamat sa iyo, Nanay. Kung wala ka, wala ako. Ikaw ang aking ilaw sa dilim. Tinitignan ni Amihan ang mga mukha ng mga bata na masayang naghahabi. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-asa. Alam niyang mahaba pa ang daan. Ang laban para sa katarungan at pagkakapantay-pantay ay hindi kailanman nagtatapos. Ngunit nahanap na niya ang kanyang layunin, ang kanyang lakas, at ang kanyang inspirasyon. Ang tala ay hindi na muling babalik sa dilim. Nagpatuloy si Amihan sa pagtuturo. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng paninindigan. Tandaan niyo mga anak, sabi niya sa mga bata, habang hawak ang isang hibla ng sinulid. Ang bawat hibla ay mahalaga. Kung mayroong isang hibla na maluwag o sira, maaapektuhan ang buong tela. Ganyan din ang ating komunidad. Bawat isa sa atin ay mahalaga. Bawat isa sa atin ay may responsibilidad na pangalagaan ang isa't isa upang ang tela ng ating buhay ay maging matibay at maganda. Ang sikat ng araw ay patuloy na bumubuhos sa tsuong det, nagbibigay ng ginto na liwanag sa bawat mukha, sa bawat hibla, at sa bawat puso. Si Amihan, ang dating biktima, ay naging isang pinuno, isang tagapagtanggol ng pamana, at isang tagapaghatid ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng isang babae. Ito ay kwento ng lungsod ng tala, ng Pilipinas, at ng walang hanggang paglaban ng tao para sa katarungan, pagkakapantay-pantay, at pag-ibig. Ang bukang liwayway ay tuluyan ng sumilay, at ang kinabukasan ay malinaw, maganda, at hinubog ng kamay ng isang babaeng naglakas loob na lumaban.